sa different but equally interesting episode of our Grow with an Edge segment. Sa mga nakalipas po na episodes, binigyang focus natin ang nutrition at physical fitness ng ating mga anak. Nakapanayam din po natin ng ilang experts kung ano ang mga signs para masabing growing with an edge ang isang bata. But to let them really grow with an edge, mahalagang magkaroon din po sila ng sense of social responsibility, ika nga. Lahat po ng magulang or magulang to be, they would do their best to provide for their children. Pero dahil po sa iba't ibang sitwasyon sa buhay, hindi lahat magkasing palad. Isang barangay Muzon sa San Francisco del Monte, Bulacan, sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga batang may malnutrisyon o yung tinatawag na malnourished. Kaya naman isang feeding program ang pinagtulungang isagawa ng mga LGUs, NGOs at ng ABOT sa naturang lugar. Malawak ang layunin ng isinagawang programa. Nais ng mga organizers dito na maalagaan ang nutrisyon at kalusugan ng mga bata kahit tapos na ang feeding program. Kaya't may kaakibat itong mga educational seminars at livelihood demonstrations para sa mga ina at magulang. Habol natin, matapos man yung programa, tuloy-tuloy na napapakain yung mga bata ng masustansyang mga pagkain. Bukod doon, ang malaking hamon dyan ay yung usapin ng kabuhayan. In coordination with the Department of Social Welfare and Development, paano rin sila mabibigyan ng suporta sa usapin ng pangkabuhayan. Halimbawa, ang DSWD, mayroon silang programa sa tinatawag natin self-employment assistance. Target din ito ay mga pamilya na nasa below the poverty threshold. Paano nga ba ang paghahanda ng simple pero masustansyang pagkain para sa ating mga anak? Tinuturo namin sa mga magulang na pumupunta po rito upang umattend sa aming feeding program. Ito yung kalabasa, sitaw, gisado with malunggay. Masustansya po ito at affordable, kayang-kaya po ng mga bulsa ng ating mga magulang. Dahil sa feeding programs at educational seminars, maraming ina ngayon ang hindi na mamumroblema sa nutrisyon at kalusugan ng ating mga anak. Natutunan ko kung paano mag-budget ng masustansyang pagkain. Kahit po sa murang halaga, talaga pong masustansyang nabibili ko. Kahit sa palengke, 50 pesos, mag-apunaw namin yun. Hindi po ba mahirap yung buhay ngayon? Dito sa feeding, natuto po kami yung ng pagkain na very, hindi na mahal. Nakakamura na kami, kagaya sa mga gulay. Nutritious pa. Kagaya po dito, gatas. Mabuti po sa kano. Kailangan talaga ng bata ang gatas. Sa mahal ng gatas, di ba? Kaya malaking pasalamat po kasi gusto rin ng anak ko. Hindi talaga siya umaano ng gatas eh. Natikman niya yung grow, talaga nagustuhan niya eh. Malaking tulong sa aming barangay dahil unang-una, bukod sa pagpapataas ng antas ng kalusugan ng aming mga kabataan, ang mga magulang ng mga batang ito ay masigit na naging responsable. Natutuhan nila na pagmalasakitan ng kanilang mga anak, nabawasan yung mga kaso na aming dinidinig o dinudulog sa barangay dahil ultimo yung mga magulang na dati ay sangkot sa mga away ng tsismisan at mga magagandang gawain, ngayon ay masigit nilang nakapagbibigay ng panahon upang tutukan ang pagpapamilya o ang pagtutok sa kalusugan ng kanilang mga anak. Samantala, pinaka-enjoy naman sa lahat ang mga bata dahil sa masarap na gatas na inihain sa kanila sa feeding program. Sa isang research na ginawa, panalong-panalo ang Grow sa lasa versus leading brand. Kapartner ito ng masustansyang pagkain, kagaya ng gulay at karne. Kilala sa pag-provide ng high-quality nutritional products ang ABOT, tulad nga po ng Grow. Ang gatas na walang palm oil, tumutulong sa optimum calcium absorption. Meron pang Grow Boost System, 24 nutrients, DHA, taurine at prebiotics to support growth. Muli po salamat sa mga grupo at organisasyong nakibahagi sa makabuluhang programa. Kasama na po dyan ang Department of Health, ang National Nutrition Council at ang ABOT.
Sa susunod na Grow with an Edge, mga home remedies para sa karaniwang sakit, lalo na po ngayong panahon ng tag-ulan.